number 2. Kaya nga ba talaga ma-force pa ng Tundra and hindi magpaalam pa sa tournament na to, no? Umabot pa sa game number 3 or this will be a 2-0 para sa side naman ng Aurora. Tignan natin sa draft kung ano nga ba yung naging adjustment nila dito. Magkakaroon ba tayo ng different set of heroes? Nakaban naman yung Shadow Demon as of the moment. Dami na open. May Trent. Trent pa si Whiteman dito. Baba Shaman. O Phoenix. Jakiro Warlock. No, dami. Dami na open natin. Kailangan kasi nila iban dito yung Mars eh. Pero gusto mo, support na muna ba talaga yung gusto mong i-open ng pick? No? Kasi ganun yung nangyari kanina eh. Talagang puro support lang, no? Yung pinakita ng magkabilang team. Jakiro na yata ito ni Whiteman. Ano yan? Warlock pa rin. Bat. Uy. Bat Rider. Tapos walang Shadow Demon. Wind Ranger pa rin. Pero tabi, sagot sa Batrider. Like, pabor kay Bat yan ah. Di ba? Pasok lahat ng ano niya, kahit na Awindran. Ang bilis ng sagot nila eh. So, hindi ko malaman kung planado ba na sige, open natin yung bot, Wind Ranger tayo dito. Ako di ko lang alam kung ano yung nakikita nila sa So drop sa Wind Ranger bot na to Ewan. Hindi siya magandang sagot sa Batrider. Surely, Abaddon, di ba? Ayun Abaddon nga. carry. Ayun nga yung talagang sinasagot. Ayun, Aurora, nung time na si Nightfall. Ganun laging way ng draft nila. Mag first pick ng bot ng kalaban, automatic Abaddon ka Nightfall. Wala, ayaw na yata nila kayo kay Bichun. Ayaw na. Hindi siya ganun nag-excel pag Abaddon. Game 3. Yun na lang. Binigay yung Batrider tapos ang ganda pa. Yung sanagot mo, Wind Ranger lang, no? Game 3 na lang. Yaman mo na. Actually, may Kotol, may Taskar na hindi na napipick. Dami pang control dito kay Wind Ranger. May Shaman Lion pa nga eh. Bumalik lang to sa mga tiny lang din yung Tundra, diba? Kung paano sila nagda-drop ng Dream League. Tiny Kotol, diba? Yung mga ganyan. Diyan na mangyari yun. Aray mo. Aray mo talaga yan. May Phoenix pa nga eh. Lahat eh. Kotol, Tiny, tsaka Phoenix. Yun madalas nilang pinipick pagkasama ng Batrider eh. Pwede na yan. Pwede na si second, third na Kotol, Tiny. Tapos depende na lang sa ano. Sa Or, 18. dalawang support lang muna. Like Kotol plus hero muna ni Whitemon. Sa 18 nila kukunin yung, it's either kung ano yung ibuboost ni Kotol, no? Storm or Tiny yan. Magandang kasama. Pak, awat, pak. May Ember pa. Si Ember pa. Na-against Wind Ranger. Ang ganda. Tiwala ka lang kay Parker siguro. So next. Maliligaw naman sa mid ulit. Kapag nag-Roshan. Kung ikaw yung yung Aurora, talagang confident ka na may talong place talaga si Parker eh. Naliligaw pa eh. Grabe yung ginawa. Hindi pa kabisado yung mapa eh. Roshan sila. Push ko yung mid. Shove ko nga to hanggang river. Nahuli lang siya eh. Magmamanta siya. Sabay Silver Age pa alis eh. Kaso nga lang, nandun na agad si Mikoto. So next tinanggal nila dito. Ito very reasonable naman. No? Either ni Batrider dyan. Paano kung mag-Oracle nga itong Aurora? Uy, may bilang na rin. Inagaw nila. Sila kumuha ng time. Alam din nila. Ganda. Alam nila na baka dun patungo itong Tundra. Matik eh. Pwede i-post-for, pwede i-mid. Pineflex nila yun eh. So baka sila yung mag-Kotol Tiny, no? Grabe. Pwede naman. Pero kung hindi naman sila parang, alam mo yun, comfortable sa ganung draft, pwede naman nilang ignore na yung na lang yan kay Kotol. Mira, no? Actually, okay lang kay Mira yan eh. Shadow Shaman pa rin. Kasama dito ni Batrider. Ang tanong, nakakain ba nila yung Kotol? Since baka nga mag-Kotol nga yung Aurora, pero diba? Nag-shaman din si Whiteman kasi. Ay, malalaman natin si 15 pick kasi mukhang support naman ulit to eh. Mahirap ni White. Mag-Jairo lang since wala na nga tayo. Hindi na sila magkaganon. Pwede. Kotol. Like simplihan lang nila, no? Talagang kanya-kanya lang ulit. Split lang ulit. Jakiro. Jakiro Shaman. Uy, Trent. Wow! Baka may naka-ready na silang carry ni Recraft, no? Tinanong lang, ano carry mo? Under naman, boss. Ewan ko, boss. May na tayo sa ganyang tagtsaan. Anong Malas rin. saan papunta to? Papunta sa mga range na carry, di ba? Pagka Trent yung makakasama mo sa lane.
Ano yung hero ni The Crap na range? Don't tell me, Luna na naman. Siguro wag na muna tayo mag-Luna dito. Luna. Luna Moon Farm. Luna Moon Farm. Aurora, Post 5. Phoenix. Actually, ganda ng Phoenix ah. Hirap mag-hit ng egg dito sa hero ng Tundra. Mabagal na attack speed yan. Diba? But Rider, Apoy. Hindi labanan mo din Apoy. Uy, gusto apoy. Ayan na, lumabas na yung Apoy. Uy, ganda apoy. Gusto music. No, si Shaman. I-taunt mo lang. Para si Rapi na. Hirapin na yan. Rapi na yan. Atik na to. Kaori Phoenix na to eh. So, potential mga offlane. Pwede pa. Ano mo, offlane muna talaga. Kukunin nila dito. Ember. Oh, gusto talaga nila Apoy. Uy, puro apoy. Sunog-sunog ah. Pero di ba parang masulit na, alam mo yun, mas kinuha nila agad. Oh, sige. Vessel Carrier. Sa game na to, ideal talaga since nag-trend nga yung Tundra. Meron bang mga hero na good against Ember? Bakit di naitaasin nila yung yung Huskar ni BZM, hindi ganun. Baka binibait nila. Hindi, mag-Huskar ka ulit. Oo. Wala talaga. Si BZM, si Nisha, ayan yung mga pag nag-Huskar, di ka kakabahan eh. More playing. Doon lang pala patungo. Nakakita ng Ember. So sige, sabihin natin na meron naman siyang presence no sa mga early to mid. As long as meron siyang replicate, makopya mo yung Ember, makakatulong talaga siya compared sa mga morphing na walang ideal target sa ult niya. Actually, gaganda nga ng mga copy niya. Yung tatlo. Tiny, Ranger. Hindi kasi pag may apoy, kailangan ng tubig. Sa bagay, di ba? Si Morphing nga. Pag napatay na ni Morting, wala na apoy. Puro elemento na nangyari. So, Tide Hunter and Centaur yata. Kailangan nila iba yung Centaur. Okay ka lang na may Doom? Doom ni Double. Siguro, sa lane naman, hindi ka naman problemado sa lane, actually. Kung mag-Doom. Morph naman, no? Pero yung threat nga, no? So, Invoker lang rin. Yung mga potential hero dito ni BC. Hindi kasi siya yung yung nandadarag ng lane. Mag-DK lang to. Malala ko to si BC. Mag-end up sa DK to, which is okay yun for Aurora. Kasi everything nag-DK to si BC, yung talo to. Off-lane. Doom, no? Pwede nga. Doom Centaur. Kung hard counter lang, no, yung hinahanap mo against Morph, Doom talaga yung pinaka-the best. So, yung lane nila. Pero kung lane naman, Centaur, isa to sa ideal. Di ko sure ko si Team Verso kung okay. Kokopyan din kasi ni Morph to yung Team Verso eh. Pero at least sa lane stage, I think doon naman magmamatter sa Team Verso. Actually, may trend pa. Talagang pwede nga. Ideal. Hindi rin pwede mag-night stalker. Pinig sila eh. Ganda sana, no? Yun yung madalas sinasagot ng how about Axe? Axe ba to? Mga pansagot sa Morphling. Pero mahirap W0 kasi. Kung isipin mo, W0. Doon lang sa tatlo mag-end up eh, no? Timber, Centaur. Alam nga naman mag-LC. Centaur Band. Kung magti-timber na to, timber, hindi pwede Underlord. Last pick naman sila ayun naman yung kinagandaan dito for Aurora. So, pwede pa rin naman silang makapag-decide kung ano nga ba yung better offlane dun sa overall draft ng Tundra. So, last pick. Antayin muna nila dito sa Tundra ngayon. And ban tayo dito. Another mid lane for BZM. Counter. Mag-MK ba to? Hirap rin MK, no? Baka Queen na lang. yan? Queen na lang ba pa nila dito? Pwede cute. Wala na rin pok. Okay lang bigyan. Kasi yung Tundra nakikita ko nag-DK pa pag Ember katapat. Kaso nga lang sa buong nga mag-DKs yan. Okay. Okay lang rin yung Void Spirit, no? Sword Shaker. Ayun, no? Ito pala. Ito sa nilalabas. Uy, sila yung nag-doom. Ba't Rider mid? What mid? Pag ganyan. Talaga? So, inagaw yung Doom, boss. Hindi, at Grabe, least Doom Morph. dalawa din yung apoy nila. Apoy tsaka tubig na sila, pinagsama.
Okay, so yun naman pala yung reason, no? I mean, Tide Centaur, denied pick pa yung gagawin nila dito, no? Kukunin nila yung... So, Timberson. Lang naman, di pa mag-timber Nag-peace yan. bomb pa. Ay, pre-lane na to sa top. WS Timber, di ba? Di ka ba magtitiwala dyan? Pero may doom nga lang, yun nga lang yung problema mo dito. Yup. And Bichon. Gusto na rin nilang magano dito. Lincolns. Well, naglo-Lotus Orb naman. Boom! Sabay doom meet. Huwag naman sana. Pwede rin eh. Kasi kung mag-Batrider, wala. Si BZM na. Sabay siyempre tayo. Okay. Interesting yung naging draft dito for Tundra, no? Grabing adjustment. Ayaw niya talagang Huskar na. Ay, hindi mag-Huskar yun. Ayaw niya na. Natuto Kaya na. nga, hindi mo nga talaga gusto yung nag-Huskar yan, sila Nisha, sila BZM. Bangit sa hindi nila makuha kung paano talaga yung laro ng Huskar. Ayaw nila, no? Kahit na sobrang taas Huskar ng game. Mechanical skill nila. Ayaw nila ng Huskar, no? Sobrang taas ng mechanical skill. Ayaw ko Huskar. Ayaw ko apoy. Ay, yun na nga. Good luck, no? Drop is up. Tapos na. Game number 2. Feel ko kung mauna na naman ng Aurora to, sa lane pa lang, pa-Aurora to. Sobrang greedy kasi, no? Doom more pling, boss, di ba? So step up for BZM to. Hindi pwedeng parang nangyari nung game mo na nag-jungle lang siya kung ganito mangyayaring draft ng Tundra. Baka ganun ulit yung gawin ng Aurora, no? Focus ulit kay BZM. Siya nga yung magbibigay ng space dito sa greedy na lineup nila. Tingnan mo naman yung hero kasi ng Aurora. Shaman Trent, wala pang tutulong. Ang hirap. Ang dali, di ba? Tiny Phoenix. Ma-change ka lang. Andyan yung mga follow-up. So, I don't know kung paano sasagot to ng Tundra, no? Para ma-force yung game number 3. Siguro late game talaga. That's the timing for Tundra. Magaling naman sila umiwas. Nakita naman natin ng game number 1 kung paano lang naiiwasan dito yung or nadadrag yung game, no? Na nakaka-farm pa rin yung tatlong core. So, we'll see. Ganun naman yung gagawin nila, no? Drag na naman. Kaso, Trent, okay naman. Okay naman yung mag-cut ng wave. Shaman, sige. Sige, yun ulit. Serpent Words mo ulit, di ba? Tapos si Jack na laki daw ulit. Liquid para ba nala? Diretso ba sa tao? Ay. Hindi si doon kasama ni Jay at Yu. Si Rapi yun, boss. Yung kumakanta. Ayun yung mali ni Rapi. Kumanta kasi Pinoy ako. Ayun, nalaglag yung mga Pinoy sa sa PGL. Kinanta kasi Pinoy ako, Pinoy tayo. Nalaglag tuloy yung mga Pinoy sa PGL. Yung pala yun, sakto sa PGL pa yung commercial, no? Grabe. Doon pa naman nilabas yung commercial natin. Ay, well, good luck both teams sa mga nakalapag ng WX points dyan. Kalahati na ng buwan. Ay, crucial yan. galing-galingan yung mga lapag dyan. Dapat may puhunan na kayo, no? Para sa next tournament. I think sa ESL Birmingham, ayun yung final tournament, no? Para sa WX Pwede mong makontrol na yung lapagan mo doon kung sakali, no? Talaga. Sa next na tournament. Ang mahirap yung doon ka pa lang ulit inaubos ka dito, no? Like, at natapos to, tapos 0 ka balance WX points. Sarap niyan. Back to 0. Doon ka pa lang kumbaga parang lagi ka payolo noon nung time na yun pagdating sa next tournament. So, good luck, no, sa mga naglalaban dyan. Walang PS5 ngayon, no? So, hindi ako nagkakamali sa mga papremyo. Wala. Puro Yung mga... sa YouTube, tol, iPhone 17. Ay! Grabe na yun. Pro Max. Parang mas maganda nga yun, For no? 70, 256 256 gigabyte. gigabyte. Pwede nga Grabe talaga naman. yun. YouTube yun. YouTube. Kasi nakaraan Twitch yung may PS5 eh. Ano yung napunta sa Twitch ngayon? Sa Twitch ba? Ano ba yan? iPad? iPad lang. Okay, sige. Maganda yung mga second to... Pero pinagusto ko talaga dun yung 10K. 10K, voucher. Siyempre, may problema tayo sa clean feed natin, no? May first blood na nga daw. Ewan ko kung ano nangyayari, pero abang-abang lang natin, guys. No? Hindi ko lang sure. Ayan! Oy! Naka-first blood na nga yung Tando dito. Sino naka-first blood? Grabe naman yan. Sa baba to, or maybe sa contest ng rune. Hindi ko lang, pero may assist kasi si 33. Ay, nagka-contestant dito sa baba. Bracer agad siya dito. Ano napatay? Si Ari, no? Pwede si Ari. Pwede si Ari. Check natin. Hindi pa nakiklik si Ari. Nakitong pa lang ngayon. Namatay. Si Phoenix ang namatay. Sa baba na talaga nagkabigay. Ano nga ng background dyan? Direct.
Yung sounds na... Hindi si Ari nakapatay. Assist lang din siya. So, feeling ko sa bounty run to. Or tinatlo nila. Pwede. Tapos, Trent, nakapatay. Tingin mo? Parang Trent yung pwede sumama sa mga ganong move eh. posible nga. Malalaman. Lane natin. Ano na si Duke? Wala. So, okay naman na yung lane nila. No? Nadrag na nila sa harap ng Torre. Pero may pull yata eh. So, makapag-pull din si Kuya White. Okay, at least nasagot naman nila doon. Shackles for the ball. Ganda ng pagkakadive into the body block for Kaori. And wala na magagamit. Naka-expa rin siya, di niya magamit yung Fairy Fire. So, easy kill, easy pick up. Nagkaroon na ng moment na, teka, wala yung Doom. Kumain yata. Kumain yan? Neutral. May nakita siya. Ayun, yung mana burn. Laging ginagawa ni Territory yan. Biglang check niya yung neutral dun sa... Ito, yung bagong neutral sa may right side. Sulit nga naman dun, no? Ang dahil potential na. Sabagay. Dati parang iilan lang yung pwede mong i-check na neutral para sa Doom, no? Sa lane stage nga. Dahil kasing option. Raid ka. Opya. And isa naman to sa mga ideal na makuha mong neutral, no? May mana regen, then burn na rin sa kalaban. Burn na nerf. Dati, favorite yan. Grabe yung mana burn. Grabe. Ngayon siguro sulit na lang talaga yung aura sa mana, no? Para kayong may Basilio sa lane. So yung support mo medyo masaya sa part na yan. Mid lane dito, nagkakabantayan. Mikoto is fully aware. Now TP for the Tiny. And kukontinue naman ni Mira. Maybe for the 4-minute mark na rin para sa rune. And Timbersa wala namang problema kung may iwan din naman sa lane. Umalis na talaga siya. Ito napaalis na pa-TP. Maganda pa niyan. Pwede niya pang stayan, no? Yung water rune dito, si Batrider naman yung di makakuha. Phoenix, mukhang ko-connect din naman sa may bottom. Delikado si Ari dito kung sakali mag-i-stay pa rin siya. Wala. Pero Hindi naman na pumilit yung Phoenix. Si Ember ang hindi makakuha, ganun? Si Mira pwedeng mamatay. Baka yun yung... Ember yung pwede makakuha eh. Pero tutulungan pa naman ni Mikoto dito sa Mira. For now, BZM dito. Actually charging in. Mukhang hindi na nga makakuha yung Ember Spirit. BZM? Are you sure? Priority niya yung Ay, hindi yung Jason. Oo nga, sayang yan. Pero wala. Gusto niya daw sa sure kill. Hindi nakakuha ng water rune. Well, meron naman siyang magic wand eh. Yun siguro yung ano niya, iniisip. Against Batrider, lagi namang puno yan. So, extra sustain na rin yan. Siya tato kay VR. Movement. Good Shackles play. May interrupt dito yung Shadow Shaman. So, Whiteman dito, Bulyaso yung kanyang first rotation. Nag-1v1 na si Morphine sa si Timbers. Masaya yung Aurora dyan. Ang sarap niyan. Talaga naman, no? Level 6 agad yung Timbers, oh. Parker, more pling niya sa kalaban. OG, no? Nalugi na naman sa lane. Talagang sila? Pag-laning. Mahina, no? Oo, hina. Iniwan na nga niya, Whiteman, bahala ka na dyan. Gusto niya sundan dito yung Tiny, so babalik na yung Tiny. Twinkie naman siya dito. So, sige. Tamang passive lang muna, no? Sa ating lane stage. Tayo lang talaga muna ng level. Ayun talaga yung inaantay ng both sides. Pwede bigla ako si Parker dito. Level 3 pa naman Whirling Death, no? Dikit na siya sa puno. Ang hirap nga nito. Wala, magulang mag-timber si WS. Ganyan lagi yan eh. Walang timber chain. Solid sa lane, no? 302. 302 build. Talagang focus lang sa lane. Pag ginak lang, dun lang. Tapos pag nag-6, talagang aalis ka. Ang taas ng Whirling Death eh. Ay. Si BGM dito. Di natitigil si Mira. Alam niyo yung priority, yo. And minalas lang si Mikoto dito. And for the Phoenix, has a dive at least. Di pa naman level 6 si Mikoto dito. That's the main problem. Kaya parang todo protect lang din yung Aurora as of the moment. Good illusion rune. So na-dispel naman yung chains. Potential matos siya doon. Oo, hoping for the toss back play na yun eh. Okay, Trent dito setting up some wards. I think magre-ready sila sa 7 minutes. Mas pa sila? Mas 6 na yun. Siguro yung maganda dito, walang mana yung Ember Spirit. So baka hindi siya makatulong kung sakali. Pero BZM, Firefly activated. But again, hindi siya makakuha ng opportunity, no? Na makahanap dito ng target for lasso. Kanina pa siya nag-up ng lasso. Dikit-dikit lang yung hero ng
Aurora eh. Ang ingat din. Sa bagay, ito rin yung meron sa Aurora kung gaano sila kaingat maglaro, no? Yun lang, patay na to. Eto mukhang aabutan naman na finally. Ibigay mo na ang lasso. That's Tiny. Then, sakto for the 7-minute mark. Going for the nice na may neutral! God damn! Ano ba nag-TP si Phoenix, nagmadali doon. Yep, and looks like Ember dito. Siya yung pwede maging casualty. They have the Chakram Blade providing space. Whirling Dead. That's gonna be Shadow Shaman down instead. Pero Megoto dito will be brought down still. That's VZM killing him off. So 1-for-1 trade. Nakuha pa rin naman yung Shrine of Wisdom. So for Aurora, okay na rin yun. Okay na yun. Mahirap na, napatay na Ember, nakuhaan pa yung Wisdom. Buti na lang hindi afford ni Morphling na sumama, no? Ayun nga talaga yung problema. Yung Ember kasi walang mana ng time na yun. Oh, third. Sila mo. Ay, hindi. Bibigay. Uy, iba ah. Ano? Iba Good kasi guy. 33, ah. 33. Well, soul naman daw siya eh. Kanina pa si Shama nakatambay sa mid eh. So yun, tatakbuhin mo naman nila yung boto. Pero hirap na, basta nila si Tiny. Toss back play potential. Doom still level 5. And they have enough. Patay dito si 33. 33, pero greedy pa ba? May sentry pa. Andun naman ng Nature's Grass into the shackle play. Tiny dito. Pops the magic stick. Aether shock. Patay naman yung Tiny in the process. Wala sila dito. BCM, di pa siya nagwawala. No? Ba't nababasa kasi ng ano eh. Aurora yung galaw niya. Nakaalalay lang yung Tiny. Ang dami ginagawa ni Mira. Grabe, punta sa baba. Alalay kay Ember. Wala na nga tang level tas Mira eh, no? Kaya nga, Sobrang galaw niya eh. Hindi naman, sabagay, nabigyan naman siya ng XP ng... maganda kay Doom. Nabibigyan ka ba ng XP pag patay ka? Depende. Pag kinuha yung shrine? Hindi, like, ikaw yung lowest. Oo. Mabibigyan ka pa rin. Akala ko pag patay ka, hindi. Sa iba mapupunta eh. Kasi patay siya, di ba, nung kinuha yung shrine ng Wisdom. Ang lungkot mo siguro nun. Ooh, that should be big. Feature dito, aabutan naman. Good rotation for BZM. Puro DPS lang, no? Pero makati. Grabe, good setup from Whitemon. Ito na nga. Hayaan lang nila si Parker. No, the stand-in. Tayong apat, magsama-sama dapat. Sync dapat. Sa bagay, pinag-usapan naman natin na dapat maging active talaga, successful yung Bat Rider. And yung two supports din naman, kailangan din talaga mag-play around with this Bat. Kasi passive yung Morphling tsaka Doom. Greedy yan. Talaga. Pagpaparmin mo lang yan, no? Hanggang magkaroon na ng 2 to 3 items yan. Tsaka nasasama yan, eh. Ito si Ember, hindi pa siya successful, eh. Siguro isang smoke, no? Successful. Eto, they'll try on the mid lane. Meron naman Lasso holding down the Ember Spirit. And look at the burn. Good thing nga yung Sunray. Apoy versus Apoy. Patay yung isang Apoy. Kaso merong Wind Ranger rin, eh. Grabe naman si Bichon dito, no? Since threaten nga siya sa bottom, I think pa 6 na rin si Doom. At least successful na yung gank nila sa mid. Ilang beses sila nag-attempt, eh. Wala rin katulong dito. Si Shama nasa top. Kaori holding the tower. Patiyan lang sila, tol. Pagandahan lang ng vision dito. And meron defensive yung Aurora sa jungle nila, no? Kita nila yung movement ni Trent. Malas talaga ng Mikoto. Ngayon siya pumesta sa baba. Sa taas naman lumabas yung room. Malas lang ba? Rap lang. Whiteman dito. Pwesto, though spotted siya ng sentry. Quick avalanche for Mira. Inabot ang Nature's Grass slow. Darating nga lang si Vision. Going for the shackle play. That's gonna be two supports found. They won't overextend. Batrider is here to intercept with them. And mukhang disengage lang muna for the side of Aurora. Gusto ko to yung talagang nagko-connect-connect na yung Aurora, no? Dadamihan na yung tao. Para at least hindi ma-dive dito si BG, hindi makakuha ng kills. Wait mo lang si WS daw mamaya. Pero for Tundra, at least active sila ngayon, di ba? I mean, compared to game number 1, sila pa yung unang makakabasag dito. That's bottom tower secured. Well, may trend pa sila, no? So, yung top dito, hindi madaling ma-take ni WS. And nag-stay lang rin si Parker. Nag-stay din lang yun dyan. Hindi rin sila nagpe-play doon, no? Yung Aurora, kahit na ang lakas na sana ng Timber. Para mapunta man lang yung gera kay Morphling, no? Well, kailangan kasi ng protektahan dito mid, eh. Kaya, Hindi pwedeng walang game din to sa Mikoto. And the Serpent Wards nilapag nila dito, immediately fortify sa side naman ng Aurora. And slowly, Phoenix dito, tas getting those Serpent Wards, iikot nga lang yung Shaman, hoping for the quick catch. Hex, anything, wala naman ata magagawa si Ari. Galing na ginagawa ni Kaori, tol. Sinapart spirit niya lang yung catapult. So, na-slow lang, hindi ganun kalakas yung na-damage dito. Habang tinitira-tira niya yung so kalahati lang. Alam nila kung gaano ka-importante yung mid lane tower ngayon para sa side ng Aurora. Hindi nila ila-let go to basta-basta. So, Midas for 33. Ano to? Pakaya na, sir.
Favorite item niya, guys. Transform lang muna. Wala eh, walang pakialam yung Tundra sa kanya eh, no? Alam mo rin ng Tundra, isang Doom lang yan mamaya eh. Bakit nyo gagangking ngayon? Kung free farm naman yung Doom, di ba? Mayaman naman. So, dadating tayo sa time na yung late game, sobrang lakas for Tundra with more playing Doom timing. Grabe oh. Baba nga lang ang level ng mga support talaga sa nangyayaring mga Level ganito. 4? Non-stop rotation. Siya pa yung kumuha ng Shrine partida and then nag-level 5 naman. Pero 12 minutes already, di ba? Wala pa rin overgrowth. May Phoenix ulti sa side ng Aurora. So baka dito naman magkakaroon ng advantage. Pero Whiteman dito is the one breaking those smoke play. Immediately dive. Do they have detection? Yes, they do. And Sunray burning him down. That's gonna be Whiteman dead for sure. Tumagal. Supernova! Para masira yung masira puno. yung Wala puno. kasi lang detection na baon. Okay, okay. Goods na yun, para sa Tundra. Oo, napakupit Phoenix ni Egg. Supernova. Hindi nagak si Doom. Grabe naman si White. Wala naman siya masyadong ginawa doon. Yung hero lang niya kasi talaga. Madaya. Boy for Mjolnir, Bichon, same lang rin naman yung game 1. Farm lang. Maganda lang dito, no? Sumasama-sama siya. I mean, afford niya naman kasi. Focus Fire with Maelstrom. Pero di ba sila dito? Wala, timing na sila. Hindi sila parang nag-react lang sila sa ginagawa ng Tundra so far. Maybe vessel timing ng Ember Spirit. Baka doon sila gumawa ng big move. Wala nang gano'n dito. Ang presyo. Ooh, Ang ganito Hex given. Papag-dive ba? I don't think so. Doom drop. So, not giving any chance for the Phoenix para makasurvive pa dito. Gusto apoy. Apoy Ganda ka, apoy. eto apoy. So, Midas, farm lang muna tayo. Pero Aurora, yan. So, pwede lang simulan sa top eh. Play sila around Timberso. Meron silang Vessel. Wala pa namang Manta to. Yun nga, di ba? Wala pa siya pang address doon. Pero top lane dito, speaking, that's gonna be BZM instead. Ching gumawa ng first move. Mira dito, burn down. 14 minutes, hindi naman yung gigritihin. So, kay Doom naman. Power on, malas mo naman, Miguto. Walang makuha yung Ember Spirit, di ba? Buti, inbi lang. Pero yun na nga, dito. Envy, magagamit pa ni BZM. May lasa to eh. Parang sila na yung mag-start ng pressure dito, Polly. May Shaman Words na, may OG na. Oh, Shrine of Wisdom. A bit too late naman for Tundra, no? Para mahahawakan to. Pero pwede. Pwedeng dumiretso for Timber. Is WS aware of this? Maybe not. They'll start with the Timber chain. No! Tama, itrap yung lasso. And there's the hold. Ando naman yung shackles. And look at those magical damage. Too much coming up from the side of Tundra. They've lost WS. BCM dito. Still gotta be fine. With the lasso play, finally holding down the Emperor. Spirit fire versus fire. But a good shackles and a focus fire damage to even out the trade. So 1 for 1. Pero marami nag-react doon for the side of Aurora. Grady ni BZM. Okay na ako dun eh. Pwede na mag-out eh, no? Oo, pwede na mag-out. Take ng tier 1, di ba? Tier 2 tower. Yung trend niya wala eh. Masyado siyang greedy dun, no? Ay, kala niya hindi magre-react yung Windranger. Eh, no, yung Aurora. Alam mo naman yan. Tier 2 na yun, Polly. Alam naman di pa mag-TP yan. Tsaka Wind Ranger yan. Hindi naman, ano ba, yung mga ganyang hindi mag-react na carry. More playing. Dapat di naman more playing yan na para hayaan lang yan. My God, BZM ha. Ang ganda na sana. Pinapangit niya lang. BKB, 40 agad. Diretso, medyo. Bago sa akin to. Tsaka bago sa akin to nung nag-Facebook siya. Usually nag-doom to. Bearing din to eh. Basta Bearing. bearing din yung ginagawa nito. Pero this time around, standard doom lang no, na item. Yung classic lang. Si Bubo, hindi rin siya mag-utility, no? Talagang gusto niya nang maipasok yung doom niya. Ma-micro pa siya dito ng Aurora no? Top 3 core ngayon sa side ng Tundra. Hindi naman nalalayo yung dalawang core for Aurora. Ember lang talaga yung nahirapan. Tiny. He found him. Pero hindi naman mag-extend dito yung side ng Tundra. Mukhang maingat na rin sila sa part na yun. Ayun lang. Wala silang nakikita eh. Sa map eh, oh. Madali masyado. Doon lang sa lane ni Morph. Only top ng si Parker dito. Pero, number 1 siya sa network. Walang pressure. Bakit aalis ka, diba? Yun naman nga naman yung tanong. Aalis ka dyan, eh, wala nga pumupunta sa'yo. So, di mo ba nakita pagpatay doon si Tiber na si Ring Change siya? Nilaso niya pa nga, boss eh. Ito naman, no? Ibig sabihin, pwede na siya tumakbo. Dito na naman, White Mon. Ang mahirap kasi dito, baka mabuhusan na ng Sentry Aurora. I mean, Aurora, no? Yung trend dito, problema na.
May 15 minutes. Bumili na ba siya ng May shard na ba to? Forest? Kaya nga, Oh, inaantay the ko eh. Mukhang meron na ata. Wala ba? Hindi ba Eye of the Forest yung nakikita ko sa may mid banda? Wala pa. Sente lang ba yun? Yung nasa malapit sa mid tower. Ito sa kaliwa. Word Ay! yata eh. Ang bilis. Word. Malami yan. Click nyo na siya. Hindi, mamaya makikita natin yan sa paligid ng puno. So, Mjolnir. Hindi pa ready to. Oo, sa bagay. May Nag-bearing, hirap pa. nag-bearing nga pala si Bat, kaya hindi nag-bearing si third ring ngayon sa doon. Nag-ano lang sila. React lang for Aurora. No? And not bad pa rin naman to for Wind Ranger. Nakapag-miner ka naman na eventually makaka-catch up ka naman sa farm dahil dyan. Pero yung mapa kasi, no, lumiliit na rin ang lumiliit dito dahil nga yung Tundra, every time na up yung mga Serpent Wards, that's another objective para sa kanila. Mid lane tower dito, makukuha na ng Tundra finally. Ito yung ginagawa kanina ng ano, yung Aurora. Eh. Medyo mas mabagal lang. No? Process tapos, space kay Parker. Tingnan mo naman, 0-0-0. Ito 200 na yung lasit niya. Grabe naman yun. Farm lang, 200 no? ba yun? Agad? Hindi ko sure ha. Ba't yung gusto niya talaga, di siya kasali. Standing nga daw eh. Sa bagay, BZM dito with the shield drone. Andito naman yung lasso, trying to bring down this Timber. WS still tanky with the Supernova on the high ground. They're trying to bring down Mikoto, pero enough yung naging damage sa dun. Supernova impact, gonna be starting up the Doom. Wala nga lang follow for the side of Aurora. They need to back away. They've lost the Ember already. Pero Mira dito with another set of combo. Avalanche toss shackle play. That's gonna be BZM. Overgrowth trying to stop this for now. BZM dito is alive with the focus for damage. Finally takes him out. But the same thing with the Timber. So that is Parker. He's joining this fight finally with the replicate. Andun yung Timberson, no? Yung whirling that damage. Ang Sakto pa, sakit. kadikit pa ng puno yung position dito. Ayun na nga, no? Caught off guard and gusto ko yung targeting dito ng Doom. Si Ember, no? Initial target nila si Timber sabay bawi. Lipat kay Timber. I mean kay Ember. So lowest nito, si Mikoto. Poli, hindi ito inaasahan kong Ember, no? Akala ko yung mag-rundown, no? Minalas na rin eh. Pagka-Bessel. Aray ko po, Mikoto. Kailangan niya rin ng Lincolns dito. Lotus Orb, pwede naman kay kay Timber. Phoenix. Pwede naman si Phoenix. Nag-Lotus din naman. Actually, dalawa nga kailangan nilang Lotus Orb dito, Poli. Hmm. May Doom, Lasso. Sobrang sulit, di ba? Lotus and Lincoln sa game na to. Kung ikaw yung Aurora. Sulit talaga. Hindi yung warding sila. Defensive ko talaga todo. Wala. Ito na yung Aurora naman yung gustong mag-drag ng game. Kailangan ng BKB. Kahit may BKB, mahirap pa rin eh. Yun nga. Mas ideal yung Lincoln sa Lotus Orb. Kailangan na rin to, no? So, madaming kailangan for Aurora. Meanwhile, for Tundra, maybe another item. O ito, yung mga BKB timings, di ba? I mean, 2 BKB na for the side of Tundra once na ma-deliver to sa kay BZM. Hindi ko lang sure kung ano yung next item choice for Morphling after ng Manta. Skadi. Ganda. Ayun na nga rin. Wala. Hindi mo naman nag-fly muna eh, no? Pero after that, BKB pa rin. Or Parker or kahit Lincolns, no? Para hindi siya ma-target nga dito ni Ranger. And shard upgrade. Kaya Ari naman mapupunta. Ano, may shard na pala siya. Shard na si kuya mo Binili. white mo. Pero kay BZM na punta yun, no? Shard. Ay, sarap. Sarap nga Talaga. talaga yun. Ang tanong, paano gagawin ng Aurora dito, no? Kailangan nilang gawin yung ginagawa ng Tundra eh, para ma-prolong yung laro eh. Kasi dito, force yung gagawa nun. Ito, Timber na Ember. Sa support nila parang hindi ito yung hero na mampe-pressure sa lane or sa tower, di ba? 21 minutes, Poly. Ready si Mira. Dagger na pala. So, ano lang sila dito? Hindi sila ready. Moon. Atras lang. Initiation, may nag-blink, pero quick avalanche. Shackles, latch, pero andito yung si BZM against Tiny. Mira dito, nasunog na naman yung bato. Sayang, no? Makukuha rin naman nila sana yung bottom. Kaso nag-stay pa si Mira doon. Teka. Kaori dito, nakaramdam sila. And yes, they will find him. Kaori dito. Apoy, sinunog ng apoy. No? Hindi na. Huli na naman. Ito na yung darating sa point na cat and mouse na to. Habol-habulan na lang. And Roshan, pwede.
Yung Shaman Wards? Baka yung Aurora dito nag-aantay na lang ng siguro magkamaling Tundra, no? And knowing Tundra, isa naman Oo, sa mga may team na sabog biglang yan, may sabog. dumadive to eh. Dumadive yan, lalo na BGM. Mm. Ay, may Parker sila eh. Kaso nga lang, hindi bumipinoy. Poli, ano ba yun? Sabagay, kung si Poro ito, dadive na to eh. Ina-activate niya ba yung ano niya? Fast set? Top. Mikoto, dancing around. Pero hindi na para mag-stay, may ulti dun yung Doom. Sa dinumtol. Nakapag-remnant agad. Roshan successfully claimed over Garrod. The white one will still fall. Maghahabol sila dito. Lucian! Good dodge with the illusion rune. Grabe. BGM bumabawi. Poli. Sa kanyang invoker kanina na nagsashackles lagi. At least, di ba? I mean, nilet go ng Aurora yung Batrider, pero I think Aurora hindi nila na-expect to na yung Batrider imi-mid pala. Kapag siguro, feeling ng Aurora, prepared kami dito sa Batrider na to, open natin yan. Pero hindi offlane eh, naging mid eh. Ang ganda eh, no? Pati yung sa Doom. Mm. Diba? Expect nila makukuha nila eh. Kaso nga lang, ano? Hinakaw. Punang Scadalicious na ang yaman ng Morph. Eto! Parker ah. Mayroon pa Ewan ko yan. na lang. Pwede siya magkalat yan, Poli. Morphling yan. may strength yan. Di tulad ni Luna kanina. Sunray, that's gonna be Shaman. Kaya pwede na. Palaman na rin yan. Kill is a kill at this point for Aurora. Shard, I mean Lotus Orb na pala. Pero objective, at least makakuha na silang Tore. Dire's top Anong bibigay ba ito? Mukhang pa-over to guys. Magaling mag-play safe yung both sides. Touch lang. Hindi sila yung nagko-commit totally ng 5v5 kapag hour sila na hindi pa kaya ng item nila. Eh, nag-call bigla. Pwede na humahay ka rin, no? Aegis ako eh. Hindi, Aegis ako eh. Tara na. Oo, diba? Tapos mag-waveform in agad, no? Hanggang tier 4, mga ganun. Tapos na-toss back. Malapit na sa pound. Ano na siya eh, confident na eh, oh. Kaya-kaya naman yun yung mga heroes dito. Actually, timing naman na talaga ng work. Kung ganito ka ka-ahead, di ba? Grabe naman yung gap. 3K. B-fly na yung magiging next choice for the score. Hero talaga niya ng target. fallen. Bigay mo Wala sa sagot. kanya yan. Farm lang. Ilang minutes sa lane yan eh. Grabe, no? Wala switch ng lane, hindi pumunta ng triangle. 0-0. Crips lang kalaban, boss. 2-0-0. Buti nga, sumama siya isang beses eh. Guys, mamaya po, no, next series, J-Rapi po, yung magko-cover ng susunod na series natin, yung mga upper bracket ito nagkakamali. Pero Parker dito with his Aegis advantage is pushing in. DPs are in, that's gonna be Lotus Orb given. So, hindi naman ito yung magiging target for now sa side ng Tundra. Pero now, initiating with the lasso play together with the BKB, trying to burst him down. I think they have enough. Timbersa goes down, W is dead, Waveform in forward. They found Mira at the same time. And that's 2 dead for the side of Aurora. Good toss play into the Shackles, pero wala silang enough follow-up to deal with Parker. And Parker dito, continue to push in. Tier 2 guns sa may mid lane. Oh my God. Sobrang simple lang, no? Mawala lang yung Lotus, balik agad yung Batrider to Lasso. Wala silang pang save kasi. Only sustain lang from Phoenix and hindi enough yun. Dahil solid yung damage dito ng Tundra, no? Yan natin sila sabi na isa pang Lotus. Isa pa nga talaga. Wala silang magawa eh. Pwede nga umikron dyan, pero disiplina muna. Medyo malayo creep wave sa taas. No? Kailangan mo yung mag-push. Hindi na matitake ang tier 2 dyan. Stay muna. Farmin lang muna yung resources dito ng Aurora. Kasi di na sila makawala. Aegis pa dito. Meron namang isa nga siguro mag-fix ng lane para pwedeng i-connect. Pero Aurora dito, smoking up. Eto na. Wala bang alam ibang hero si Ari? Puro Puro shaman shaman. lang. Kung mananalo naman, okay lang yun. Shaman nga eh. Di ba? Siya ang shaman talaga. The shaman. Eh boss, ano, nasa meta naman yan eh. Nagkotol naman yun si Ari. Siguro na lang talaga. Since alam nilang spirit enjoyer si Mikoto, di ba? Ideal talaga yung ganitong meta-disable. Ah. Ayaw niya ng Lion. Gusto niya yung shaman. Ano tayo magagawa? Open. BKB dito para sa Morphling, completed na rin. So 3 BKB sa core hero ng Tundra. Talagang ang bilis nila nakukuha yung mga item dito. At least may nagdadivert na attention pero walang pakialam. Hindi
dito yung right timing para gumanyan eh. Oh. Nasa tower na agad eh. Mukhang diretso pa rin naman dito sa objective. Parker, on its way yung BKB. Pa-expire na yung Aegis. Shaman King sa puwan. Eto na yung inaantay ko kay Parker. Under the third tower, they're pushing in. Pa-expire yung Aegis, take note, 20 more seconds. Wala naman ata pang magagawa yung Aurora. Maybe throwing those spell. Chakram Blade, grabe, damage output. And there goes the Avalanche toss. No! Quick Hex for Ari, preventing the toss play from Mira. Lotus Orb will be able to protect it, but Parker will do survive. And third tower secured. They've lost Doom. 33 gone. Mamatay. Dude, shade tumalon. Ay, Paano siya na-control? I mean, nung tumalon siya. ano napansin eh. Hindi ko na napansin. Si ano lang eh, si Morph lang eh. Pero bigay pa siya, parang siya na-burst. Oh my god, ano yun? Nasa Nakapag-ult siya, nakapag-ult siya. Sino in-ult niya? Hindi ko napansin, sorry. I mean, nakafocus ako dun sa... Sa Morphling ako sa Morphling. expire eh. Pero ng Aegis eh. Ano si 33 dyan? Bigla na Nagulat ako, merong doom dun sa, sa loob ng base. naman ng ligaw na ano. Shackle shot siguro yan. Ayok na yan. Paano na-burst yun? Grabe ka, 33. Bigla ka namamatay. Shackle shot yan, yun lang naman yung disable dito na hindi Tapos mapag- focus fire lang, amplify damage kanina eh, para Parker dito. Oh boy, they have the last play. Can it be on the team person? Anthony OG. Strong is sustained to supernova. Good over here, growth control. But can they win this fight? Shaman dito to fall. Two supports down for Tundra in exchange of Timber. Boy naman na sa 33. So kahit pa paano na, kontiin pa rin naman ng Tundra. Surprise, pero daming na-commit naman doon ng Tundra. Boy na si 33, pero wala siyang dun eh. Paparman na muna to. Timber ba talaga magandang ko? Depende, no? I think, kung kukopya niya yung Tiny or Ember, maganda rin. I mean, kung burst Timber, so diba gets naman natin Oo. yan. Whirling Death pa rin naman yan. Bagay, we are maganda rin kung gusto niya ng disable. Ember and Tiny, parang similar lang naman to. Pwede nga rin siya. Depende na lang sa kanya. Siguro sinong available na kokopya niya nandun. Ayun na lang yun, yung malapit. Itong Lincoln yan, sa mas. Grabe rin naman kasi yung lockdown dito ng ano, Tundra. Isang laso lang, patay ka eh. So, V-Fly. Hindi pa makasurvive si WS no, sa ganung mga play. Wala kang dun eh, no? Talagang pure right click lang. Ay, laso. Uy, mamaya pala, may break na si ano, no? Shaman. Oo. Yun pa pala. Hindi na kailangan mag-silver age dito ni ano, Morphle. Makakaluwag-luwag pa siya sa slot dito. X-break. BKB, sir. Kailangan din talaga. Gets Yan naman. ang lahat ng defensive item, no? Since puro single target dito yung ano eh. Tundra eh. Lincoln. Sa kaaga news. Siguro baka doon pa medyo giginhawa yung buhay nila pag nagka-Lincoln yung mga core for Aurora. As long as walang Lincoln, umaasa ka lang sa Lotus na maging counter. Pero ito, na-pick up nga dito yung Phoenix. And regain lang naman ng control sa mapa yung Tundra ngayon. Waiting lang sila sa rush dito. Kung Oscar. mapaga, maganda to, no? Since wala pang mga Lincolns yung course dito, may cotton dito. Tinanggap niya. Mas gusto niya na mag-deal ng damage dito. Guluhin na lang niya yung mga backline, no? 25 yun. Grabe naman yan. Pabor na pabor sa mga nakaka. underista. Delikado pa ang mga Delikado. overista. Overista dyan, ha? Maaga nag-spawn yung Roshan. So, kailangan, ano to? Yung contest ng Aurora, mahirap pag may Aegis, no? High ground lang sila with Serpent Force and Morphling. Namatay si Morphling sa Tormentor mag-isa. Maganda. Diba? Sayang, di namatay. Tamang heal pa. Another, Shibas na yata ata si Tetri, no? Going for shit. Inuna niya yung Octarine. Yung old school talaga. Talagang Doom ano din, lang, no? classic Doom lang. Grabe, binalik na. Na-miss niya lang. Next yan, Refresher Orb. Yun yung last item, diba? Refresher Orb na yun. Tapos pag nakalinkins na, ano, mag-ano siya. Ags. Ags, oo. Dikitan na lang Anong niya. solusyon? Ito, walang solusyon. Kaso nga lang, totoo mo yung body mo. Minsan napapasama sa Doom yun, eh, no? Naka-reveal yung position Kahit niya. sabi mong may kiras-kiras ka, sa ganong timer ng game, mayaman na rin yung kalaban mo siguro. Wow. The Lotus play. Pero magcha-charge in dito yung Tundra. Kailangan mag-out.
Especially WS. Mamatay na si Kaori, wag lang yung team burst. Yun yung goal ng Aurora dito, pero mukhang di naman magko-continue yung Tundra. Disiplinado na, Poli. Pwede pala yun. Attack. Kanina kasi, Ayaw pa, ayaw pa. malagdag yung game mo nila eh, no? Ayaw pa. Malaglag. Ayaw pa malagdag pala. Tapos laglag agad. Okay na, tuloy-tuloy na to, no? Shaman Wards, buti na naiba to kanina. De, para nga mangyari pa yung ano, yung Overrest. Tundra over Heroic. Tundra against Heroic pala. Parker, di ba? Versus Heroic. Oo nga, no? Para mangyari pa yun. Ay, sila pala nanalo. Oo nga, yun siguro yung motivation nito ni Rekrap. Kailangan mabigyan ko tong Heroic na to eh. Kailangan umabot kami dito. Gusto ko siguro malala yun, no? Yan ang maganda. Tulog-tulog. Anong attitude? Ano kayo, sasabihin yan? May pinira siya din yun. Nagano rin, no? Nagtanggal rin ng zipper. Binuksan yung pantalon. Di ba katabi lang yun? Sarap. Yung boot nila dyan. Sana nga mangyari. Pero tingnan natin. Parker na yan. Hindi mo siya nagkakalot ngayon, no? Libre naman nila nakuha yung Aegis, di ba? So ito na naman tayo. Aegis advantage for the side of Tundra. Going for MKB sa kanyang next item para lang dun sa Wind Ranger, syempre. Ito. Ito rin naman for busy. Hindi na siya nag-ags. Grabe yung discipline ng Tundra. Like, talagang antayan ng item ulit eh, no? Oo. Hindi naman mapapasama ito since kahit late game, palag sila eh. Hindi nila pinipick si Skeleton King. Wala na si Skeleton Wala na yan, King. bungo na yan. Si Raid King na kasi siya, boss. Parang skeletal. Hindi, wala. Pangit eh. Armored na siya eh. Ang pangit na kasi ng Raid King ngayon. Next patch pa yan guys. Siguro kailangan mabuff. Mabigyan ng bagong facet. Nabibigay na reincarnation sa teammate ka. Napapasa, no? Support na si Raid King. Nakakast. Parang ano lang siya, mini grave. Oh, na-serve. Teka, ang ganda nito ah. Ember Spirit na nahuli, ah. BKB bit late. Nalaso pa rin naman siya. Eventually, he's dead. Same thing with the Tiny. 2 down for the side of Aurora. Grabe magtipid si BC. Muntik pa mag-OG doon si Whitefall. And look at them. They're diving in deep under the third tower. And Parker doesn't really care at all. 3 to fall. Parker manning up against Timbersaw. Timbersaw, he cannot kill him. Pero andun yung focus fire. Now there goes a Doom jumping in. Trying to bring down this Wind Ranger. Yes. Ando naman yung Lotus Orb protecting him for now, and they're going to push for the third tower. Wala pa rin naman nagba-buyback for the side of Aurora. Mukhang free objective on the side of Tundra dahil doon sa pick-up na nagsimulan. Aray ko, 3 heroes down. Oh, rocks na to. Pero may 40 sila ah. Radiant's bottom tower. Oh, aabot ba? Ganyan, 20 seconds pa. Ayaw man lang mag-buyback ng ganito. Bigay na tong set of rocks. Walang first daw. Meron sa mid. Parker? Push. Dito. Push. Yang mag-live steal. Buo naman na pala. Yung full item. Morphing. 34 minutes, 35, sorry. Diba? Threads na lang pala yung papalitan. Meron pa pala dito. Pero there goes Parker. Satanic activated. And it's almost back to full thanks to that creep wave. Now there goes the initiation. A bit failed for BZM right now. Pero ando naman yung right clicks. Phoenix dito. Supernova will be able to commit it in time in order to survive. Ando naman yung waveform for Parker to disengage. And he's safe. Morphing into the Wind Ranger. Wind activated. Trying to bring down the Smilerax finally with the shackles dito over to the Tiny. Parker. Parker dito. Finally takes down the melee. There goes Lasso. Blocked by the Lincoln with the toss back lay. BZM's gonna be in trouble. Pops the BKB finally. They have the control with the Crimson Guard protecting his teammates. They've lost the Tiny on the side of Aurora. There goes your Doom over to the Wind Ranger. There's no follow-up, but it's just enough to control the Wind Ranger so far. Wala, Messi. And on the back line, that's gonna be Mikoto. He's dead once again. May buyback naman yung Ember Spirit, pero for Tundra, disciplined play, still has the Aegis to play with for 50 more seconds. Mid lane tower push, may backdoor protection, and very Parker move. Walang BKB to ah. Sinahin na lang muna dito yung kanyang Aegis. Second life for Parker. Shackles. Can he do it again? They have the control. The shackle shot and the sun ray burning him down. But now with the Satanic, back to full again for Parker. Can he bring down this morph? He'll fight back. And there goes the focus fire. Trying to get him down. Under the Crimson Guard. Ready to protect him with another shackle play. Coming up in the Wind Ranger. Parker goes down here. Finally, a huge opening for the side of Aurora. Mikoto hoping for more. They merchant in. They might find BZM on the uphill with his Firefly. He'll make it.
Eh, na-activate yung grabe. Parker, classic Parker nga, Pauling, sabi mo. Pinapatay yung AG, sabay... 50 seconds by ages. Sabay mag-wave in, no? Walang BKB, grabe talaga. Well, may na-force naman siyang buyback. Pero, hindi pa rin ano yun, hindi, unnecessary na yun eh. Diba? Imbis na smooth na lang yung pag-take nyo ng barracks. Yung 50 seconds na ages na Ito talaga, Parker. Ang tagal pa ng 50 seconds na ages eh. Seconds, wala kasi siyang mana, yun yung problema doon. Nauurat siguro siya. Teka, wala akong mana. Papatay na kaya ako. Animal ka talaga, Parker. Kakaiba. Pero, mahirap pa rin. Mahirap. Nakumpitinahin yung sitwasyon. Pero kung ganitong may masusunod kay Parker, syempre PCM, medyo wala na buyback. Teka lang. Grabe! Uy, Tundra. Kay Parker, maintindihan mo pa yung may kampe. Mhm. Di ba, may AG siya. Ito naman, si BZM naman. Baka gusto nyo lang. Nangaungawan tayo. Dapat piniling carry ng Aurora si Bristleback eh. Para pusit-sit lang ng pusit-sit habang ina-atake siya ni Morph. Wisik-wisik lang parang... Solid ka, boss. Kita na ba suggestion mong hero, ha? Grabe ha, I like it. Witty. Witty ang kanyang ngaw-ngaw ha. Gusto ko yan. Dire's No top foul. tower is under attack. Boss, Bristleback eh, pang-counter nga yun sa ano eh. I mean, pang-counter nga yung Morph sa Bristleback. Tapos may doom. Pwede yun. Huwag siguro muna. Ayun, literal na animal. Radiant's Pero grabe pa rin na win probability for Tundra 92%. Taas pa rin. Taas pa rin. Like, Talagang ano lang yan. hindi ganun kasakit pa naman yung nangyayari for Tundra. Pero isa pa siguro. Pwede na siguro tong magbago. Oo, pwede pa. Testingin mo rin. Si ano naman, si 33. Hindi, nagawa na ng 33 kasi kanina, di ba? 33. Siya yung nagsimula doon sa top. Nagsimula si Parker. Si BZM naman ngayon. Naka-ano pala, naka-line up. And then, nagawa na nilang tatlo. Pwede na siguro ang tapusin to. Kumbaga. And speaking of 33, he jumps in. That's gonna be Tiny, Doom. Wala naman magagawa for the two support. Supernova activated. 32 dito. Just walking it off. Darating nga na si WS. Now, that's gonna be Mira. Finally down. Has the buyback. Pops the BKB for Ari. Disengaging a little bit. May invisibility doon. Not sure who. Pero Team Persa dito. Targeted next. Under yung control given. Lotus Orb returning that out to the strike strength to stun up Parker. And Parker dito will try to finish him with the overgrowth. Holding down this Timber. WS, can he survive? Another disable kicks in. But he's way too tanky to begin with. Another Timber chain going in. Drilling dead. Won't connect though. But away from in, they will be there with the Sunny sustain. WS dito. Can he manage Timber chain to cut him for sure? And there goes your Ember. Dami na din dito si Mikoto. So without buyback for the Ember Spirit, ito siguro yun for Tundra. It's over na yata to, no? At least Mega Crips. Mhm. Kung di man maregta, may Mega Crips. Yun lang, pitas-pitas gaming, no? Savior Body Syndrome, Kaya- tiny lang yan eh. And mukhang ito na nga para kay Parker, the moment. Walang Ember, walang Timber. Mukhang wala naman na sigurong room for error, no? For Tundra dito. Pero eto na, 33 toss. This is going to happen. Quick Hex for Ari once again, preventing the toss back play. And there goes BZM with the lasso, dragging out Mira, who does have the buyback currently, and he'll use it immediately with focused fire. Parker protected by the Crimson Kaya. at least, but he cannot kill him. Nakapag-waveform out pa rin naman si Parker. Na lifesteal lang yan, may satanic na dito. So dalawa na nag-buyback. Mhm. Pa rin na, at least gusto nilang hold naman, no? Magro-rosyo pa dito yung Tundra. Hold the line lang. Hold the line. Pasok ang Hogan. Ganyan, break ka lang. Obvious lang dito yung lasso. Meron pa silang 35 minutes. Ay, 35 seconds. Yep, mukhang pwede namang antayin na lang din yung Roshan. And kung ikaw naman yung Aurora, hindi mo na afford ibigay din yung Roshan. Like, kailangan mo na rin mag-smoke dito. Fix mo na yung lane as soon as possible. Pwede pa yata. Holy, kompleto yung like 20 seconds. Ano yan? Matagal yan. Matagal yan sa sitwasyon ngayon. Ayan na. Walang 40. Serpent Ah, Wards, and there we go. They're going for the Mega Shackles to begin this with BZM controlled. Can they kill him? Yes, they will. At kasi pumapalo si BZM. Yun yung main problem. But now, Mira got doomed once again by 33. He's dead. He doesn't have the buyback. Parker dito, just going ham. Supernova targeted by the Morphling, destroyed. Parker survives. Mega Clip secured at the same time for Tundra. And there goes 33 jumping in, pops to the pressure with the Doom given to WS. There goes the overgrowth, holding down this Timber, and at least Timber down for without buyback. Looks like this is it for Tundra. 2v3 pero mahirap pa rin to, sir. Yep, another jump in. They have detection for Vision. Vision dito, trying to escape. Meron pa naman siyang wind run, and at least he'll manage. Nakasurvive naman. Wala si BCM eh. Sa tingin ko, babak na to.
Ang hirap rin gumawa sa kanila. Nag-buyback si Shaman. Yung mga nag-buyback dito. Shaman lang, no? Sa side dito ng Tundra. Pero sa Aurora, si Phoenix na lang meron, sir. And Mega Archer, parang hirap na mag-dep neta, sir. Wala na. Dinedelay na lang nila yung pagkapanalo ng Tundra dito. Masyado na mahirap yung comeback. I mean, kanina nga, 92% di pa mega clips. Ito pa kaya. Grabe nga. Si Whiteman daw may Granada. 41 minutes. Gera na. Gera na pag ganyan. Getting ready lang si White. Wala rin naman kasi siyang ibang item yun eh. Okay na. Nakapag-blink ka na. Okay na yan. Masaya ka na dyan, di ba? Blink short. Aegis, sakto sa pagkabuhay ni BGM. Masama yan, patay pa rin si Timbers, oh. 40 seconds, oh. Pwede pa sila mag-smoke dito eh. And pwede nang tapusin ng Tundra to. 40 seconds window time without Timber. Mukhang it's go time na to Ano ba for to? Tundra. Kailangan niya ito mga divine yung senior, no? Tapos 25 niya, para at least may panlaban pa rin siya dito. Ito, may Sight of Vice. Buo ba? For Phoenix? I mean, big item to kung sakali. Like, Exodus Evil. So, Shielded pa yung Morphling. Alam, kinuha niya yung shield drone. Nag-max HP muna siya. Max strength. So, ang taas ng shield barrier niya dito. Yung health barrier. 3K yung health barrier pa. Sarap. Patay mo si Morphling ngayon. Ilang tira na si VR niyan, meron pa rin yan, ha? Mangangalay yung palaso pero ito na yung initiation with the Serpent Wards. Again, Mira dito will be the initial target and he'll be the first casualty once more. Supernova's going to be successful, setting up 3 heroes right now, lining them up with the Sunray. Nobody's falling in for the side of Tonda, and look at Parker just zoning them out inside their own base, pushing them away under their own fountain inside of his chains, morphing into the Ember Spirit with Serpent Wards doing the job for the push. Parker dito needs to be careful with his activate ship, but he'll be fine, controlled, waveform in, under the fountain. He wants to dive in. Parker dito finally goes down with his Aegis. Second life will be spawning soon. Buy time lang. GG. And it's all over. Parker dito with his Morphling game. Ganda Morphling nung game bawi dito ng Tundra. Discipline play. Wait for the right timing, di ba? Itemization. Ganda, solid for Tundra. I mean, parehas namang pre-farm yung carry, kaso nga lang, grabe si Morphling talaga over Wind Ranger, no? And yung interesting kasi nangyari dito, bakit kasi na-open yung Batrider? Yun nga. Hindi nila alam. Hindi lang pang-opening yan, no? And baka ito yung pwede natin i-expect, no, na tawag dito, maging changes sa ban. Like, sige, ban na natin sa first phase yung Batrider talaga. Ban talaga. Kesa maging problema pa sa mga drafting. Sila yung instead na prepare sila, ang nangyari, nautakan sila, biglang na-switch yung Batrider sa mid lane. I mean, siguro mali rin yung nila, answer. No? Nag-Wind Ranger eh. Sa rin yun. Imbis na Abado na lang siguro muna para at least ma-expect nila na pwedeng imid yung Batrider or support. Pero parang, kung tingin mo, kung pinik nila yung Abaddon, maiisip ba nila na iban si Doom? Ayun pa eh. Di baka mamaya, maisip nga nila iban si Doom kasi nag-Abaddon sila. Baka isipin nila, support yung Batrider na dito. Kinounter nila ng Abaddon. Pwede na naman. Pero sa tingin ko ba na lang talaga? Pero mga what ifs na lang naman natin yan. No? Ito naman na talaga yung nangyari. I mean, buong game naman, no? Tundra, may hawak. I mean, sa lineup pa lang, parang okay na talaga. Siguro yung steal rin ng Doom, no? Para talagang pre-morph game. Ganda nun. Isa rin sa smart, draft. Siyempre, kung gaan nila in-adjust yung support dito for Tundra na, alam mo yun, talagang sila yung nauunang gumalaw ngayon papunta sa mid lane. Mas malakas yung mid nila, that's Batrider. And kung paano nahirapan yung Ember na tipong rune, walang makuha eh. Walang game Siguro, eh, di ba? malas lang rin. Oh, isa pa sa malas. Ayun. Hindi siya nakapag-rotate. Factor din yung malas na Ember, walang rune. Kasi nakatulong yung Envy niya, di ba? Para patayin yung Timber, so mga ganun. Wala talagang Tundra dito. Ayaw pa mamaalam sa tournament. Parker gustong rumesback sa Heroic, no? Hoping to claim this series. Magkakaroon tayo ng game number 3. And syempre, MVP natin dito. Do you think? Pero Sino? may MVP dyan, parang si dami. Pwede Pero nakaparker nakarekrap siguro. siguro. Kung mamimili ka, mas siya. Free farm eh, no? And then, bigay natin kay BCM. Like, adjustment na naganap, no? For Batrider. 10-5-13, pero grabe rin kasi yung mga huli niya, no? Sa bagay, sila nang support eh. Kung yung early, no? Sila yung gumagawa talaga ng space nun. And puro successful naman yung napupunta nila. So, MVP natin dito, walang iba kundi si BZM para sa kanyang Batrider. New hero unlock, di ba? Siyempre. Ayaw ko Huskar eh. Ayun Ibang na nga. sunog gusto ko. Apoy, sinunog ng apoy. At dahil dyan, magkakaroon tayo ng game number 3. Pero teka lang, may bida-bida coach tayo. Sino to? Dapat gawin ng Rora, ban lahat hero si Parker tulad ng Liquid or kundi kaya ban nila si
Parker. Grabe ka naman, Cesar Jules. grabe. Hindi ba ano ni Jules yan? Baka si Jules Cesar to. de Jules, oh. Cesar de Leon Jules. Baka si Jules yan. Tingin mo, rate mo, ang Rate ko bida-bida dyan. coach natin, bida-bida ba lang ba talaga? Sa tingin ko, boss, hindi yan yung tamang gagawin ng ano eh. Aurora, boss, rate lang ito. Mga ano lang yan. Rate 1 to 5, 1 to 5 lang 1 tayo. to 5 tayo dyan. Ano lang yan? Ano yan? 2. 2 lang? 2 lang. Wala. Hindi Pangit, pasado walang yung walang bida-bida coach mo. wala. Isa kang BBC, boss. Yun ang masasabi namin. At dahil dyan, game 3 tayo, guys. Magkakaroon tayo ng short break and birit back ulit tayo dito para sa ating game number 3.